Sumainyo, Panginoon, at sumairin. pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang nag-aangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglayang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan dito na hindi mamamatay hanggang di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Mga minamahal na kapatid sa buong Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Alam niyo po, para sa ating mga tao, natural na ang hangarin ang para sa sarili. Katulad pa lamang, anbawa, bata pa lamang, musmos, sumususo pa. Hindi iniisip ang ina at ang kanyang ama. Basta nagutom yan kahit hating gabi, kahit pagod na pagod ang kanyang mga magulang, ay iiyak at hindi titigil hanggang hindi makasuso ng gatas sa kanyang ina. Ganyan po tayo. Ang natural ay, ang hanapin ko, wika nga sa English, what is in it for me? Ano ang para sa akin yan? Ano ang aking ang mapapa sa akin pag yan ay ginawa ko? Yan. Ngunit sabi ng Panginoon, kung talagang gusto mong magkaroon ng buhay, ang hanapin mo ay hindi kung yung ganang sa iyo. Ang hanapin mo ay ang ikapupuri ng Diyos at ikapaglilingkod sa kapwa-tao. Kapag tayo ay namumuhay araw-araw, ang gusto natin ay ang sarap. Ngunit sabi naman ng Panginoon, kapag dumating ang pagkakataon na kinakailangan ikaw ay magtiis para sa Diyos at para sa kapwa, ang unahin mo ay ang para sa Diyos at para sa kapwa. Sapagkat makamit mo man ang buong mundo, kung hindi ka naman mabubuhay sa buhay na bigay ng Diyos, wala ka pa ring pakinabang. Halimbawa po, ang ating kapatid na si Carlos Yulo, nagtamo ng 2 ginto at kasama ng 2 ginto na yon, ang dami pang milyones kaloob sa kanya. Ang dami pa mga pabahay at iba pa mga iba-ibang regalo. On top of the world na siya. Ngunit,
kung ang Panginoon ay kakausapin siya, sasabihin sa kanya, congratulations. Pero tandaan mo ito, ang importante ay hindi ikaw ay itanghal. Ang importante hindi ang ikaw ay parangalan. Ang importante, ikaw ay matutong umibig, maglingkod sa iyong kapwa-tao. At anumang karangalan ang tamuhin mo, siguraduhin mo, gamitin mo ito, hindi lamang para sa iyo, kundi unang-una para sa Diyos at sa iyong kapwa-tao. Kapag ganoon, ang Diyos ang gagantimpala sa iyo. At pag ang Diyos ang gumantimpala, higit pa sa 2 gold medals, higit pa sa mga condominium units na ibibigay, higit pa sa milyon-milyon, sapagkat ang bigay ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Mamili ka, maging makasarili ka, at bandang uli mawalang lahat sa iyo. O kaya, maging makadiyos at makakapwa-tao. At sa bandang huli, wala ka mang pera, ikaw naman ay pupunoy ng Diyos ng kanyang buhay at kaligaya. Mamili tayong mabuti, sundin ang Pong Jesus Nazareno. Amen.